Hindi raw sapat ang deklarasyon ng State of National Energy Emergency kung walang kontrol sa presyo ng langisang pamahalaan. Ayon sa ilang senador, baliwala ito kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng krudo sa merkado na pinangangambahang tataas pa sa mga susunod na araw. Sa ilalim ng lumabit zero ang wala ng aming pagpapakita ay tumatawag lang ang tubig para magkaroon ng kontrol ng pangko at ng presyo ng krudo. Narito ang kabuuan. Sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East, patuloy ding nararamdaman ang lumalalang epekto nito pagdating sa demand at supply ng langis sa global na merkado. Dito sa Pilipinas, mas maliit man kumpara sa mga nakalipas na linggo, inaasahan pa rin ang malakihang taas singil sa mga produktong petrolyo ngayong katapusan ng Marso. May sapat pa naman daw na supply ng langis sa bansa, ngunit nagdeklara na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng State of National Energy Emergency sa Pilipinas upang mas palakasin ang koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan sa pagsisiguro ng supply ng enerhiya at ng stabilidad ng ekonomiya. Noon ding nakaraang linggo, nilagdaan na ni Marcos ang panukalang batas na nagbibigay sa kanya ng emergency powers upang bawasan o suspindihin ang excise tax sa langis. Ngunit kung si Senador Bam Aquino ang tatanungin, hindi sapat ang state of emergency at emergency powers kung wala namang malinaw na kapangyarihan para kontrolin ang presyo ng mga pangunahing bilihin na pinangangambahang gagalaw din bunsod ng taas presyo sa petrolyo. Nitong Lunes, inihain ni Aquino ang Senate Bill No. 2011 na layong lagyan ng price cap ang presyo ng krudo sa bansa. Sa ilalim ng panukalang batas, isinusulong ni Aquino ang reklasifikasyon ng gasolina, diesel at iba pang produktong petrolyo bilang basic necessities na masasaklaw na ng price control powers ng gobyerno tuwing may national emergency. Ayon kay Aquino, ang panukalang batas na ito ang magtatakda ng konkretong mekanismo at hakbang na poprotektahan hindi lamang ang sektor ng transportasyon kundi lahat ng pamilyang Pilipino sa gitna ng krisis sa langis. Saklaw ng panukalang batas ang paglalagay ng 15 hanggang 30 araw na price control sa mga produktong petrolyo sa panahon ng national emergency. Sa kasalukuyan, tanging liquefied petroleum gas o LPG at kerosene pa lamang ang mga fuel products na kinokonsidera bilang pangunahing bilihin. Bukod sa price cap, isinusulong din ni Aquino ang suspensyon at pag-aalis ng 12% value-added tax sa mga produktong petrolyo. Aniya, ang pag-aalis ng VAT at ng excise tax ay maaaring mapababa ng 20 pesos ang kada litro ng presyo ng diesel at gasolina. Para sa EuroTV News, Mila Yagin sumasaludo sa bawat Pilipino.